Hello guys! Good morning once again! Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayo. At sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag kalimutang subscribe at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Alright, so pasensya na po kayo sa mga ingay sa paligid, mga idol, kasi nasa probinsya po tayo today. And of course, disclaimer tayo mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Alright, and of course, our topic for today's vlog ay mahilig ka rin bang manood ng alam mo na, yung nagtututut, 'di ba? Mahilig ka bang manood noon, pare ko? Alam mo ba na may mga bagay na dapat malaman mo? Kasi nga yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. But before we start, pare ko at mga marikoy, gusto ko lamang po i-shout out sina Gary Remy, kay Raymart Mauricio, mega love shout out to CJ, mega love shout out to Raymond Sumpio, mega love shout out to Buildstrat, mega love shout out to Pedro Rico Concepcion, and sa lahat ng mga Kalondy at mga ka-Hunter members, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayun nga mga idol, no. Pagdating sa mga ganito idol, no, wag tayong mahihiya na aminin sa sarili natin na kailangan natin ang mga bagay na ito. Kasi ako, honestly mga lords, no, hindi ko may pagkakaila at hindi ko ikakahiya na sa tuwing nagsasarili tayo ay nanonood talaga tayo ng ganito. Kasi mas, alam niyo yon yung nakakatulong sa akin para mas mapabilis at mapadali. Oo, na lalong-lalo na kapag alam mo yon yung gusto ko na talagang makapagpalabas, nanonood talaga ako. At minsan, nakakatulong din ito mga idol, lalong-lalo na kapag may mga time kasi talaga na si Pechay ay dry. Meron talagang pagkakataon na ganun. Guys, kung na-experience nyo ito sa mga partner nyo, ay may mga pagkakataon talaga na ganun. Especially pagkatapos ng period yan. Kasi kapag before ng period, mga idol, ay talaga naman na laging basa. Oo, si Pechay. At saka gusto niya palagi siyang dinadalaw ni Junior. Yun yung pagkakaiba. So minsan pag gusto ng partner ko ay parang alam mo yon yung dry kahit anong gawin niya sa akin na pag halimbawa hindi siya kumain ng petsa, hindi niya kinain yung petsa yung mga idol, no? So, kapag hinahawakan niya lang, kahit na alam mo yun, yung pinaka-sensitive na si Tinggil, yung hinahawakan niya na pag dati-dati naman pag hinawakan niya yun is talaga naman na nababasa ka agad ako. Pero may mga time talaga mga lods na talagang hindi kahit na anong gawin niya dun sa tinggil. So ang pinapagawa ko minsan ay or kapag nararamdaman niya, actually hindi ko naman pinapagawa. Pag nararamdaman niya na dry, so ginagawa niya bumababa talaga siya para laruin ayun sa pamamagitan ng dila niya para naman ay mabasa. Kasi kapag gano'n ay pinapasok niya yung si Junjun ay talaga naman mga idol yung talagang umaaray talaga ako. Aray, mga gano'n. Kasi nga masakit kapag dry. Totoo yun mga idol. Kaya mga boys, kapag naramdaman nyo kasi 'di ba bago wag niyo muna ipapasok kaagad. So kailangan ng romansa muna o mag-foreplay muna kayo kasi ang mga babae hindi basta-basta yan nababasa. Totoo yan, hindi basta-basta nababasa yan. Kundi laruin mo muna sa tinggiling-giling, ayan, laruin mo muna or kainin mo muna yung pechay niya, ganyan para mabasa siya. Ramdam mo naman yan di ba? Mostly sa mga boys naman kasi bago ipasok si Junjun, 'di ba? Nilalaro muna si Pechay, ayan, 'di ba? Totoo 'yun, 'di ba? Hindi niyo basta-basta ipinapasok. Maliban na lang kung matagal na kayong mag-asawa, ganyan, mostly ganun ang ginagawa. Pag mga matagal nang magkasama sa bahay. So,
ganon ang nangyayari. Kaya minsan, yung mga partner nyo, mga idol, ay umaayaw. Inaayawan niya na kayo kapag kayo ay nag-aaya. Kasi nga, lagi-laging ganon ang ginagawa nyo. Hindi nyo man lang magawa ng paraan para si Pechay ay maging basa, para hindi siya masakit pag pumasok si Junjun. So, yun yung isang paraan ko, at paraan din niya na ginagawa ko minsan, na gusto mong manood, doon muna tayo, ganon. As in, ginagawa ko yun, mga idol, no? Manood muna tayo para, alam mo yun, at saka para para habang nanonood kasi kami, di ba, nakahawak siya doon kay Pechay, nakahawak din ako doon kay Junjun. So, pag nararamdaman ko na medyo nabubuhay na siya, medyo pinipiga ko yung ulo para hindi siya, alam mo yon, sinasanay ko talaga na yung matagal siyang labasan, kasi ang hirap sa part ko, mga idol, no? Kung na-experience nyo yung sinasabi ko, mahirap sa part ko kasi ako matagal talaga akong labasan. So, napakahirap na, kaya nag-experiment ako or nag-explore ako, kaya nanonood ako ng mga ganun. Kasi tinitignan ko kung ano yung mga paraan ng mga babae or paraan ng mga lalaki dun sa pinapanood ko, kung paano nila maiwasan yung ganun. Or paano nila ma-achieve, lalong-lalo na sa katulad ko na girls, na paano nila ma-achieve na mabilis silang or mabilis silang magwet, 'di ba? So, yung mga ways na yun ay naisip ko, nagtry ako once. So, okay pala, effective pala siya. So, ganun din sa partner natin, na kapag nararamdaman ko na medyo nabubuhay na si Junjun, ini-squeeze ko ng kaunti, tapos binibitiwan ko na naman siya. Pero kapag na-feel naman na niya, or na-feel ko na medyo nag-wet na, ayan, si Pechay, ay dun na dun na, kapag halimbawa, kasi may mga time din naman na may mga mood din naman tayo, mga idol, na gusto nating kumain, gusto nating sumubo. May mga mood talang ganun. May time na yung gusto mong kainin yung pechay ni partner, yung may time na gusto mong isubo yung talong ni partner, di ba ganun yun? So, minsan ayaw din naman natin. Kaya ang sabi ko, may mood. So, pag ganun na ang nararamdaman ko, na-squeeze ko na, at alam ko na magtatagal na siya, so doon ako magi-start na magtatrabaho. Ako muna yung gagawa ng way, or ako muna yung, syempre ako yung naunang nagbasa, ako yung nabasa muna. So, sasabihin naman niya, lalo na guys, alam niyo guys, lalo na kapag binanggit na ng partner ko na, basa ka na, alam mo yun, parang lalong, alam mo yun, yung pleasure ko sa katawan, talagang ramdam ko na siya, na alam mo, kailangan ko ng pumunta sa top niya para magtrabaho, ganon. So, pag once sinabihan ako na basa ka na, ganon, kumikilos na ako para pumunta dun sa taas niya. Kasi kapag ako yung nasa ibabaw, mga idol, talaga naman na mabilis talaga yung paglabas. Oo, nilalabasan talaga ako kaagad. So, yun yung ginagawa ko lagi. At kahit lagi-lagi kong ginagawa yun, super happy ako. Sobrang happy ako. At siya rin, happy rin siya. Kasi nakikita niya akong masaya. Nakikita niya akong nakakatapos, ganyan. So, pagkatapos ko, kapag minsan tinatanong niya ako, guys, kaya napaka-importante yung communication. Importante yan, mga idol. Wag po kayo mahihiya sa mga partners, so especially, kasi kayo araw-araw, or 'di ba, yung ginagawa niyo naman yan. So, wag kayong mahiya. So, minsan sinasabihan niya, or tinatanong niya ako, mga idol, kung kaya mo pa, gusto mo pa, ganyan. Pag sinabi ko, oo, kaya ko pa, yun talaga naman, tinutulungan niya talaga ako na makaisa pa. Alam nyo guys, ang tawag dito, siguro matatawa kayo kung sasabihin ko na minsan nakakatatlo, nakakaapat, nakakaanim pa ako, mga lods, no? Oo, ganun. Basta pag nasa mood ako, ganun. So, ibig sabihin yun, talagang na-appreciate ko yung mga bagay na ginagawa ng partner natin. Tsaka, nalalaman niya na
kung ano yung gusto ko at nafe-feel ko sa tuwing ginagawa namin yun. At syempre, binabalik ko rin yun sa kanya lahat. Pagkatapos ko na yun, kapag okay na ako, yung okay na ako, magaan na yung pakiramdam ko kasi tapos na ako, di ba? So, gagawin ko rin kung ano yung ginawa niya sa akin, ibabalik ko yun, mga idol. Sana ganun din kayo, no? Ganun din kayo. Tsaka open kayo dapat. Gaya ng sinabi ko, kung wag kayong mahiya na manood. Oo, wag kayong mahiya na manood kasi nakakatulong yan. Pero, ayan. Pero mga idol, ang panonood ay wag ugalihin. Oo. Baka mamaya manonood na lang kayo, hindi niyo na anuhin, hindi niyo napapansinin yung partner niyo. So manonood na lang kayo, doon na kayo magpaparaos. Wag mga idol ha. So once in a while lang, wag yung ugalihin na minuminuto, araw-araw na ganun. Wag yung ugalihin yun kasi nakakawala din ng gana sa partner kapag paulit-ulit na nanonood po kayo. Makakalimutan nyo na kung ano yung obligasyon nyo dun sa partner nyo. So, ang importante doon, lagi kayo dalawa na manood. So, wag niyo ugaliin na kayo lang mag-isa. Syempre, iisipin na ng partner, bakit kaya nanonood to ng mag-isa na, 'di ba? Kung nakaugalian niyo naman na kayo lang palagi. So, yun ang mga yun yung mga iwasan niyo kasi na-experience ko yan eh. Tsaka parang mawawalan na kayo ng gana kapag nanonood kayo palagi. 'Di ba? Dati ang reason kung bakit kayo nanonood ay para ano yung pleasure mo talaga, yung libog mo talaga, 'di ba? Para mailabas, 'di ba? Kasi habang nanonood ka, parang nakaka-feel ka din ng kuryente. Totoo 'yun. Nakaka-feel ka ng kuryente. So, kapag palagi ka nanonood ng ganun, parang pag nanood ka ulit, parang normal na lang, wala ka nang mararamdaman. So, mas mahihirapan kayong mag-partner. So, iwasan din ang palaging panonood. Yan po yung negative side ng palaging nanonood. So, ano lang, normal lang. Yung, alam mo, yung balance lang. Yun yung payo ko sa inyo mga idol. So, iwasan yung palaging nanonood. At hindi rin nakakahiya na nanonood. Basta kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Okay? So, that's all for today's vlog, mga idol. Sana ay nakatulong na naman ako sa inyo. And please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Thanks for watching. God bless everyone. Bye!